Kung bit-bit lang sana ng mga deboto ang basura nila sa pagsunod nila sa andas, hindi sana ganito kasakit tingnan ang bakas na iniwan ng kanilang debosyon. Pinagkainang styro ang pinakamarami. Pasintabi na nga dahil napakarami rin ng mga plastic bottle na pagkatapos inuman, pinag-ihian naman. Pati ba naman pinagdumihang diaper, iniwan na rin lang. Ipinagkikibit balikat na lang daw yan ng debotong si Aling Luisa. Ang wala raw pagbabago sa nakalipas na 5 taon niyang pagboboluntaryong maglinis ng kalat ng prosesyon. Pilipino po kasi. Matigas ulo, yung devotion andyan, pinagmamalaki, yung disiplina nawawala, naliligaw. Ang ganda siguro ng ngiti ng langit sa pamilyang ito na bukod tanging naglilinis ng sarili nilang espasyo bago umalis. Nakasanayan na rin po talaga ng mga tao na ganito. Nagpapanata pa naman sila tapos ganyan po. Wala. Kaya wala kasing sa Pilipinan. Noong isang taon, 45 truckload ng basura raw ang iniwan ng mga deboto sa Quirino Grandstand. Napakaliwanag na sumasalamin sa pag-uugali ho ng ating mga kababayan. Napakadami pa rin hong walang disiplina. Marami sa mga basurang yan ay tinatambak sa landfill na hindi na nasa-segregate gaya ng idinidikta ng Solid Waste Management Act. Kaya hindi kami makapag-recycle kasi madalian ng hakot para yung mga basura. Maiayos natin ang mahakot ng taga-Department of Public Service. Saan nyo gagawin yung paghihiwalay ng mga basura? Diyan sa may opisina ho namin. Tapos saan nyo dadalhin? Yun yung mga basura, tatapon na ho sa Pier 18. Sa landfill. Apa. Sa gitna ng makapal na tao at basura, sinubok ng isang pulis na ipatupad ang simpleng batas na no littering. Diretso sa 5 to. Naninigarillos, tinapon, littering. Ayan o, pakita mo sa kanila. Ayan, media o. Pwede kang makahuli ng 10, 15, 20, pero hindi ho siya yung solution para malinis ho yung dadaanan ng prosesyon. Kaya ganun na nga lang muna, habang wala pang disiplina pagdating sa basura, nakasunod na rin lang ang mga tagalinis sa andas para saluhin ang kalat ng mga deboto. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.